Nang makita ni Luffy si Jinbei ay napayakap na lang ito sa sobrang tuwa. Pag-akyat ng fishman ay niyakap din siya ng lahat ng kaibigan dahil na-miss siya ng mga ito. At nang makita ni Sanji na dumidikit ang siopaw ni Nami kay Jinbei ay nagselos ang manyak. Kagad na nag-duty si Jinbei bilang helmsman ng Thousand Sunny. Kaya naalala ng mga kasama noong nagawa nitong pumasok sa tidal wave na ginawa ni Big Mom. Upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Jinbei ay magkakaroon sila ng inuman. Giit ni Sanji na wala silang alak ngayon. Pero may naamoy daw si Zoro mula sa malapit na port. Sumisigaw si Kinemon dahil sasabihin niya daw sa Straw Hat ang plano. Giit ni Law na hindi naman sumusunod sa plano si Luffy. Kalaunan ay nagtungo si Shish Ilian sa submarine ni Law upang magtanong ng strategy dahil pamumunuan niya daw ang mga Mink. Si Yogoro naman daw ang mamumuno sa mga samurai ng Wano. Dahil dito ay nagkaroon na sila ng meeting sa submarine. Giit ni Kinemon na hindi sila makakapasok sa gilid ng isla kaya maghihiwalay daw ang grupo sa dalawa at sa back entrance sila dadaan. At kagad nilang papatayin si Kaido na siguradong lasing na lasing. Nagtatanong si Denjiro kung ano ang totoo nitong plano dahil iniisip niyang may top secret plan na naman ito. Kinabahan naman si Kinemon dahil ito lang talaga ang plano niya. Mabuti ay nagsalita si Law at sinabing magiging focus target daw ng mga kalaban ng Akazaya 9. Mabuti ay nandoon daw ang mga engot na sila Kid at Luffy na siguradong sa front gate dadaan kaya magiging magandang diversion ito para sa kanila. Napatanong naman ng mga kasama kung paano sila makakapasok sa Onigashima. Giit ni Law na gagamitin niya ang kapangyarihan para ma-teleport sila. Sinabi ni Kinemon na kailangan ng mamumuno sa kabilang pangkat. Kaya si Denjiro na daw ang bahala upang mapaligiran nila ang mga kalaban. Saka nagkunwari si Kinemon na ito talaga ang plano niya. Pero alam ni Raizo na hindi ito totoo. Samantala isang fortress pala ang nakita nila at meron itong mga long range cannon. Ngunit nagiinom ang mga bantay kaya ito ang naamoy ni Zoro. Natakot ito nang makita ang Sunny. Kaya nagsimula silang paputukan ng Straw Hat ship ngunit dahil kay Jinbei ay hindi sila matamaan. Saka ginamit ni Frankie ang angkla para kumapit sa fortress. Tapos gamit ito ay mabilis na nakailag ang barko sa mga bala ng kalaban. Sunod ay pinrotektahan nila Sanji at Zoro ang kanilang barko. Tapos si Luffy naman ay pinagsusuntok ang kanilang mga long range cannon ngunit inatake siya ng isang giant samurai. Pero sa isang suntok ng ating bida ay bagsak ang kalaban. Pinagbabaril si Zoro ngunit hindi siya matamaan. At gamit ang bagong teknik na Hawkwave ay naubos niya ang mga kaharap. Pinaligiran ng mga ito si Brook. Kaya gamit ang teknik ng Soul King ay ginawa niya lang na yelo ang lahat ng mga ito. Si Robin naman ay binanatan sila ng napakalaking mga paa. Samantala si Sanji ay relax lang na sinipa ang isang kalaban. At pinagsusuntok naman ni Frankie ang isa pa. Samantala ang tatlo ay nagtatago lang sa barko. Nababahala ang Akazaya 9 sa unang fortress na kakalabanin nila. Subalit nakarinig sila ng malakas na pagsabog mula dito at naisip nilang sangkot dito ang Straw Hat kaya nag-alala sila sa mga kaibigan. Ngunit nakita nila si Luffy sa ere, kung saan bumuelo ito ng Red Hawk technique at ipinangsuntok ito sa nasabing fortress kaya sumabog ng malakas. Namangha ang mga samurai dahil mabilis lang ito na tinapos ng Straw Hat. At magkahalong pagkamangha at pag-aalala naman ang naramdaman dito ng Akazaya 9. Samantala patuloy ang inuman ng mga bata ni Kaido. Si Orochi naman ay nagpapakasarap sa madaming babae habang nagbabantay si Fakuro sa labas. Giit ng Shogun na masaya daw siya dahil napatay niya na daw ang Akazaya 9. Samantala si Queen ay nabibitin sa red bean soup dahil gusto din ito ni Big Mom. Kaya pinaintindi niya na siya ang top performer sa kasiyahan kaya kailangan niya ng marami nito. Samantala ipinahanap naman ni Kaido ang kanyang anak upang dumalo sa pagtitipon. Dumating na rin ang kinatatakutang Toby Roppo na 6 na malalakas na mandirigma ni Kaido. Kalaunan ay nagsimula na ang performance ng top performer ng Beast Pirates na si Queen kaya tuwang-tuwa ang lahat ng mga kasapi nila. Si Orochi ay patuloy lang sa pagpapakalasing. At nagagalit pa ito dahil ayaw siyang iwan ni Fakuro dahil naniniwala siyang napatay niya na ang mga kalaban. Samantala ang kinatatakutang Toby Roppo naman ay nagkakagulo din sa kanilang silid. Nakahanap ng alak si Zoro dahil sa lakas ng pang-amoy. Saka naghanda silang uminom upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Jinbei. Subalit biglang dumaan ang mga samurai na napakalakas na ng mga loob dahil sa pagwasak nila sa fortress. Dahil dito ay napagpasyahan ni Luffy na saka na sila magdiwang kapag natalo na nila ang lahat ng mga kalaban doon na sinang-ayunan naman ng mga kaibigan. Kaya nagmadali na rin ang Sunny na sumugod. Kalaunan ay nakita nila ang barko ni Kid. Dahil nais pa rin itong kunin ang ulo ni Kaido dahil sa ginawa nito kay Killer. Pinag-utos ni Kinemon na sabihin na lang ni Raizo ang plano sa mga kasama. Dahil habang sila Luffy at Kid ay nasa front gate, ang mga kasapi nilang samurai ay pamumunuan nila Denjiro at Kinemon patungo sa back entrance. Ang natitira pang miyembro ng Akazaya 9 ay sumama kay Law sa ilalim ng dagat. Pagpasok nila sa makitid na daanan papasok sa Onigashima ay alerto ang lahat sa maaaring ambush. At pagpasok nila ay magkahalong pagkamangha at pagkatakot ang naramdaman nang makita na nila ang isla.
Pero dahil nagiinuman ng lahat ay halos walang bantay doon. Kalaunan ay napansin ni Usopp na may 3 bantay. Subalit tinira niya kaagad ang mga ito ng pampatulog upang hindi makapagsumbong. Ang ibang mga samurai ay kinakabahan na sa mangyayaring labanan. Kaya sinabi ni Yogoro na kailangan muna nilang kumalma upang sa labanan ay mapakinabangan sila. Itinago nila Jinbei ang Sunny sa isang sulok. Ang mga samurai naman ay winasak ang kanilang mga barko dahil sa determinasyon na mananalo sila. Nag-alala si Luffy sa ginawa nila. Sagot ni Kinemon na hindi nila kailangang tumakas. Saka nagsimula ng kumilos ang mga matatapang na samurai. Subalit si Franky ay hindi papayagan na wasakin din ang Sunny. Giit ni Jinbei na may tatago naman nila ang kanilang barko. Ngunit pagbaba ay kinabahan sila Carrot dahil may nakita silang napakaraming tauhan ni Kaido. Pero napansin ni Robin na disguise lang ang mga ito. Tapos sinabi pa ni Luffy na mukhang malakas daw si Kid sa outfit nito. Ito pala yung kakayahan ni Kinemon upang makapasok daw sa grupo ni Kaido ang kanilang mga kasapi. Pumasok na rin dito ang bida at nagkaroon siya ng napakaastig na warlord outfit. Tapos sunod-sunod na pumasok ang magkakaibigan hanggang sa makapag-disguise na ang lahat na tila kasapi sila ng grupo ni Kaido. Pero pinaalala ni Kinemon na kapag hinubad nila ito ay maglalaho ang outfit. Dahil nakadisguise na ang lahat ay pinangunahan na sila ni Kinemon sa kanilang misyon. Nagsimula na ang pagsugod ng grupo ni Kinemon. Pati na rin ang grupo ni Denjiro. Ang iba pang mga samurai ay sakay naman ng submarine ni Law. Giit ni Franky na meron siyang nakahandang mga kagamitan kaya na-excite ang mga kasama. Tapos nag-away pa sila Kid at Luffy kung sino ang tatapos kay Kaido. Nag-aalala si Okiko kina Luffy dahil susugod ang mga ito sa harap. Giit ni Law na hindi madaling matatalo ang mga engot. Samantala si Kanjuro ay nakarating na rin sa Onigashima at bihag niya si Momo. Si Luffy naman ay sinundan si Kid subalit dahil sa dami ng hukbo ni Kaido ay hindi niya na ito makita. Si Zoro naman ay hindi na rin mahanap ang captain. Pinagmamadali na nila si Franky sa plano nito. Sa kanito pinalabas ang kanyang astig na motorbike. Tapos nilabas na rin ang isang tangke na gagawing sasakyan ng mga kasama. Ngunit nagalit sila kay Jinbei nang malaman na umalis na pala ang captain. Tapos naisip din nilang siguradong maliligaw lang si Zoro. Nang makita naman ni Sanji si Nami ay nabaliw na naman ito. Pero puno na pala ang loob ng tangke. Kaya naman inggit na inggit siya kay Usopp dahil tila nasa langit daw ito. Niyaya ni Franky si Robin na umangkas pero si Brook ang sumakay sa likod. Saka sinabi kay Chopper na magkita na lang sila sa likod ng isla upang mag-transform ang mga sasakyan nila kaya na-excite ang reindeer. Sa sobrang bilis ay tinatangay na si Brook. Si Robin ay hindi sumama dahil madudumihan daw siya sa ibabaw ng tangke. Kaya naiwan sila doon ni Jinbei dahil sila ang mga kalmado sa kanilang grupo. Samantala si Alti ng Toby Roppo ay naiinip na kaya kinukulit niya si Page 1. Nainis naman sa kanila si Who's Who dahil ang ingay daw nila. Nang dumating ang isang tauhan dahil pinapatawag daw sila ni Kaido. Samantala patuloy ang kasiyahan sa labas kaya uminom na lang din si Zoro. Pero dahil minaliit pa ng isa ang pamumuhay na meron ng mga tao sa Akobore at Abisu Town ay nilunod niya ito sa alak. Tapos pinatumba ang mga pumalag sa kanya. Samantala si Luffy ay hinahanap pa rin si Kid. Nang makita niyang kumakanta si Queen. At nang makita ang masasarap na pagkain ay kumain na lang din siya. Pero nang kutsain pa ng mga ito ang mahihirap na mamamayan ng Wano ay naalala niya si Otama na hindi nakakakain ng maayos. Tapos aksidente pang natapon sa kanya ang isang kaldero ng red bean soup. Nang marinig ni Luffy na inaaksaya lang ito ng mga bata ni Kaido ay naalala niya si Otama na naiyak pa nang makatikim nito. Kaya nagalit siya sa mga bata ni Kaido. Samantala lumabas na rin ang Toby Roppo upang makipag-inuman kay Kaido. Giit naman ng Supreme Commander na ipapakilala muna sila nito kay Big Mom. Pero nilinaw ni Kaido na hindi siya ang nagpatawag sa kanila, kundi si King na isa sa All-Star kaya nainis si Who's Who. Alam daw ni King na target nila Who's Who at Sasaki na agawin ang posisyon ng All-Star kaya muntik na silang maglaban pero nagalit si Kaido. Giit ni King na para ito sa maliit nilang problema. Tinawag ni Kaido si Bahuang na isa sa headliner upang alamin ang kanyang schedule. Kaya sinabi ni Bao ang magiging takbo ng program. Tapos pinag-utos ni Kaido na hanapin nila at pilitin ang anak niyang si Yamato na dumalo sa pagtitipon. At ang kapalit ay bibigyan niya ng tsansa ang mga ito na subukang agawin ang pwesto ng isa sa 3 All-Star kaya unang pumayag sila Who's Who at Sasaki. Naiinis si Luffy dahil nagsasayang lang ang mga ito ang pagkain kahit na maraming tao ang nagugutom. Hinahanap nila Kid kung nasaan si Kaido. Pagkatapos uminom ay tinakot niya ang mga ito upang sabihin kung nasaan ang pakay nila. Saka nagpatuloy sila sa paglalakad kung nasaan daw ang Emperor. Samantala si Zoro ay naliligaw na naman tapos pinagbintangan pang sinusundan siya ng mga nagpo-food trip kaya pinagtawanan siya ng mga ito at niyaya siyang kumain. Pero sinabi niyang pinapapangit ng mga mukha nila ang lasa ng pagkain kaya nagalit ang mga ito. Ngunit mabilis lang silang tinalo ng swordsman at inihagis pa ang isa sa mga kasama nito. Dahil dito ay papatayin na siya ng mga bata ni Kaido.
Patuloy ang pagsasayang nila ng pagkain kaya inis na rin si Luffy. Kaya naman inubos niya ang mga red bean soup na ayaw nilang kainin. Nainis sa kanya ang mga bata ni Kaido kaya papaliguan daw siya ng mga ito. Ngunit kinuha niya ang mga pagkain. Saka nagalit ito dahil sa pag-aaksaya nila. Kaya naman na-digest niya na lahat ng kinain. Ngunit itinapon pa ng isang kaldero tapos pinagtawanan siya. Kaya pinalobo ng bida ang kanyang kamay at sinuntok ng elephant gun ang siraulong lalaki na nagpatalsik sa maraming kawal. Si Zoro ay tinatapos na rin ang ibang kalaban. Nang makita na tumatakbo ang mga ito kaya naisip na nandoon si Luffy. Nagtaka ang Kid Pirates dahil dapat ay low profile lang sila upang maisagawa ang misyon. Pero nagustuhan pa ito ni Kid dahil meron daw silang decoy. Gamit ang Enma ay hiniwan ni Zoro ang malaking bahay doon. Tapos nakuha pa niyang magalit dahil nag-ingay daw ang captain. Depensa ni Luffy na nagsasayang daw kasi ng pagkain ng mga ito. Nang malaman ni Zoro na sangkot ang red bean soup ay nagalit na rin siya sa mga bata ni Kaido. Subalit ngayon ay tumakas muna sila ngunit hinabol sila ng mga ito. Nagtataka si Apo sa nangyayari. Nang makilala nito si Zoro, pati na si Straw Hat Luffy. Kaya sinabi niya kay Queen na may importante siyang report. Hanggang sa mapaligiran ng mga ito sila Luffy at Zoro. Nagulat din si Queen nang makita doon ang dalawa. Ngunit sinuntok na ni Luffy ang mga bata nila. At si Zoro ay hiniwa ang lahat sa paligid. Nagtataka si Queen dahil sabi ng warden ay nahuli niya ang mga ito. Kaya pinagutos niya sa mga tauhan na hulihin ang dalawa at iregalo sa kanya. At kung sino ang makakahuli ay bibigyan daw ni Queen ng pwesto sa Tobirapo dahil papatay siya ng isa sa mga ito. Natuwa ang lahat sa kanilang nalaman. Sa nakaraan ay naalala ni Kid ang kanilang meeting nila Apo at Hawkins. Nang biglang may mahulog na malaking bagay mula sa kalangitan. Na walang iba kundi si Kaido dahil na-set up pala sila ni Apo. Kaya naman ngayon ay naiinis si Kid sa dating ka-alliance. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ng dalawa sa mga bata ni Queen. Ngunit kailangan nilang magtipid ng lakas dahil napakarami ng mga ito. Samantala si Apo ay inatake ang ating bida gamit ang musika. Maging si Zoro ay tinamaan din ito sa katawan. Sumugod si Luffy pero pinasabog lang siya nito. Tumakas muna sila ni Zoro dahil napagtanto niyang malalakas ang lahat ng mga ito. Ngunit naprotektahan pa rin ni Luffy ang sarili dahil mabilis naka-recover. Tinanggal na rin nila ang mga disguise upang makalaban ng maayos. Ngunit tinamaan na naman ni Apo si Zoro. At si Luffy ay napinsala din nito. Tapos muli sila nitong pinasabog. Nang makita ni Kid na nahihirapan sila Zoro ay bumaba siya at kinuha ang lahat ng mga bakal doon upang makagawa ng napakalaking kamay. Tapos tuwang-tuwa siyang inatake ang traidor na si Scratchman Apo kaya tinamaan nito sa pagmumukha. Sa sobrang lakas ay nawasak nito ang bahay sa likod. At nagulat si Queen nang makita na nakatakas din ito. Nais niyang bigyan ng leksyon si Apo dahil isa pala itong spy ni Kaido. Ngunit direkta din siyang tinamaan ng atake nito. Kaya kumuha na naman ng mga bakal si Kid. Pero gamit ang string ay pinasabog siya. Kaya lumaban na rin ang mga bata ni Kid sa mga kawal ni Kaido. Dahil dito ay pinag-utos ni Queen na patayin na lang ang mga ito. Inatake sila ng mga cannon kaya pinabalik ito ni Kid sa kanila gamit ang magnet. Si Killer ay ipinamalas na rin ng bagsik. Saka tinapos ni Kid ang marami. Kalaunan ay dumating ang isang giant ngunit pati ang mga kasamahan ay tinatamaan nito. Muntik na rin itong tamaan sila Kid. Ito pala ay si Hackcha na kasapi ng numbers. Ang sunod nitong atake ay nagawang masalag ni Kid. Ngunit inatake si Kid ng palasong may pampasabog, mabuti ay nailigtas siya ni Luffy. Sa kaniyaya ng bida si Kid na sumugod na kay Kaido na siyang pakay nila. Kaya naman nagpaiwan ng mga bata ni Kid dahil sila na daw ang bahala. Si Zoro ay tinapos pa ang marami sa mga ito para samahan ng kanyang captain. Sa likod ay sumunod din si Killer. Ngunit nag-aaway pa ang dalawa sa daan kaya mauuna na daw si Zoro. Pero mula sa likod ay pinasabog sila ni Apo. Ngunit pinilit pa rin nilang makatakas dahil sayang ang oras nila sa long arm. Kaya gumawa ito ng napakasakit sa tenga na tunog upang pigilan sila. Ngunit ang sikreto pala ay tatakpan mo lang ang tenga mo para hindi umubra ang mga atake ni Apo. Samantala ang Big Mom ship ay patungo na rin sa Wano upang dumalo sa pagtitipon. Nakahabol sila Chopper sa grupo ni Kinemon dahil nakasakay sila sa tangke. Tapos naghati na naman sila sa dalawa pang grupo. Ang unang grupo ay papasok sa gilid ng base at magpapanggap na kasapi ni Kaido. Ang natira naman ay papasok sa back entrance. Samantala sila Lo ay naghahanda na rin sa kanilang pagpasok sa battlefield. Ang grupo ni Denjiro ay tuloy pa din ang operasyon. At sila Jinbei at Robin ay nakipaghalubilo sa mga kalaban. Sila Frankie at Brook ay sakay naman ng astig na sasakyan ng cyborg. Ginamit nila Nami at Carrot ang kaseksihan nila para palusutin sila ng mga bantay. Ngunit si Shinobu ay tinanggihan ng mga ito. Kaya pinaputok nito ang lahat ng mga itlog ng mga kawawang kalalakihan. Napansin ni Kinemon na may mga pagbabago na sa palasyo kumpara sa nakuha nilang blueprint nito. Samantala si Sanji ay na-excite nang malaman na silid ito ng mga babae. Dahil pagmamayari pala ito ni Black Maria na isa sa Tobirapo. Hindi napigilan ni Sanji ang sarili kaya pumasok na ito. Giit naman nila Nami na papasok na rin sila upang hanapin si Momo.
Nakita nilang lumabas si Sonji na nanghihina dahil mukhang nadismaya ito. Dahil wala palang katao-tao sa loob. Kaya nagpa siya nang tumawid si Kinemon. Samantala ang apat ay patuloy ang pakikipaglaban sa napakaraming mga alagad ni Kaido. Ipinagsigawan ni Apo na kumain din daw ng smile si Killer kaya tawa ito ng tawa. Nagalit naman si Kid kaya inatake nito si Scratchman Apo. Nakarating na rin ang balita kay Husho pero mas nais niyang gawin ang utos ni Kaido na hanapin si Yamato. Tapos nagtataka din siya kung sino ang gustong patayin ni Queen sa Tobirapo. Muling kumuha ng mga bakal si Kid at inatake ang mga kalaban. Giit ni Luffy na sundin daw nila ang plano. Sila Zoro ay inatake din ng mga palaso. Pero tinapos nila kagad ang mga ito. Napakarami pang paparating na mga kawal ni Kaido kaya sinuntok ni Kid ang mga ito. Si Sanji naman ay dismayado dahil wala siyang nakitang babae. Dahil dito ay tumawid na sila Kinemon. Sila Chopper ay pinaandar na rin ng tank. Subalit sa kanilang pagtakbo ay nakita nila ang anino ng isang nilalang. Kaya mabilis silang nagtago sa tubig at si Kinemon ay kumapit sa tulay. Sila Chopper naman ay napahinto pa sa gitna. Nang buksan ay si Big Mom pala ang nandoon kaya takot na takot si Chopper. Samantala ang Big Mom ship ay umaakyat na rin sa talon. Ngunit naiinis sila dahil sa ginawa sa kanila ni King. Kalaunan ay nakita naman nila doon si Marco the Phoenix. Kaya kagad nilang pinaulanan ng mga atake ang Phoenix pero hindi naman matamaan. Tapos umatake ito sa kanilang barko kaya muli na naman silang nahulog. Samantala si Black Maria ay mas pinili na lang na samahan si Kaido kaysa hanapin ang anak nito. Kalaunan ay dumating na doon si Kanjuro. Pero dahil hindi siya kilala ng mga bata ni Kaido ay kinailangan niyang kalabanin ang mga ito. Natuwa naman si Orochi nang makita ang kanyang spy. At ipinakita nito si Momonosuke upang gawin nilang bihag. Nahihirapan din ang submarine ni Lalo na iwasan ng malalakas na alon sa ilalim. Ngunit ginawa nila ang lahat para matuloy ang misyon. Tumawag si Cat Viper dahil nakarating na rin sila sa wakas. Kaya naman kumpleto na ngayon ang miyembro nila. Nakarating sa dead end sila Luffy. Kaya hiniwan na lang ito ni Zoro gamit ang Enma. Ngunit sa kabila ay maraming mga kalaban. Samantala si Alti ay nagpapababy sa kanyang kapatid na si Page 1. Dahil wala daw pake si Alti sa ipinag-utos ni Kaido na hanapin ang anak nito, tinalo na ni Zoro ang mga kalaban doon. Samantala si Luffy ay nagsasanay pa rin ng kanyang Raiyo. At nang tumalon ang mga kalaban ay pinatulog niya lang ang mga ito. At nang dumating ang marami pa ay patuloy siyang nagsanay ng Raiyo. Takot na takot si Chopper nang makita na sumilip si Big Mom. Giit ni Usopp na wag itong kabahan dahil nakasuot naman sila ng disguise. Ngunit nang magpakilala ang reindeer ay sinabi niya ang tunay niyang pangalan. Sa kabutihang palad ay naniwala naman sa kanila si Big Mom. Ngunit nang maalala ni Linlin na kamukhang kamukha nito ang crew ni Luffy ay lumabas siya kaya nagpanik si Chopper at hinabol sila nito na galit na galit. Pinakita ni Kanjuro ang anak ni Oden sa kanyang boss. Naaalala daw ni Kaido na ito nga ang anak ni Oden. Dahil sa tagumpay ay niyaya ni Orochi si Kanjuro na uminom. Ngunit ipinagtapat ng spy na patungo ngayon sa lugar ang mahigit 5,000 na hukbo ng mga kalaban. Kaya naman nagalit sa kanya ang Shogun. At natatakot ito kung nakarating na ang mga kalaban niya. Ngunit nag-report si Fakuro na wala naman daw mga barko sa daungan pero hindi pa nakakabalik ang dalawa nilang warship. Sinabi ni Kanjuro na winasak daw ito ng Straw Hat. Dagdag pa nitong namataan daw sa performance floor ang apat na pirata na sila Luffy at Zoro, saka sila Kid at Killer. Ngunit inaasikaso na daw ito ni Queen. Isa pa ay nandito ang buong puwersa nila kaya wala daw dapat ikatakot si Orochi. Ngunit nag-iingat pa rin ang Shogun kaya nais niyang magsagawa ng execution para kay Momo. Samantala sila Cat Viper ay paparating na rin kasama si Izo na kuya ni Okiko. Hindi daw makapaniwala si Marco sa malaking pagbabago sa isla ni Oden. Tapos may plano daw si Cat Viper upang makapasok sila nang hindi nakikita ng mga kalaban. Nakarating sila Denjiro sa isang gate. Nang magbukas ito ay nagtago ang lahat. Nang makita ni Denjiro na si Sasaki lang pala ang dumating ay kinausap niya ito at nagpanggap na kasapi pa rin siya ni Orochi. Kaya niyaya pa siya nito ng uminom. Dahil dito ay walang hirap nilang nabihag si Sasaki na isa sa Tobirapo. Saka pinakita ni Denjiro ang tatak niya ng Kozuki clan sa likod. Kalaunan ay hinati din nila Denjiro ang grupo sa dalawa kagaya ng ginawa nila Kinemon. Nagpaputok sila Chopper kay Big Mom. Tapos dumating ang kanyang hukbo na binigay ni Kaido. Naghanda ang mga ito ng napakaraming anti-tank para sa tangke nila Chopper. Saka pinaalala ni Usopp na kailangan lang nilang makipagkita kay Franky para makapag-transform. Kaya nagtiwala na lang sila sa kakayahan ng tangke. Nagpaputok ang mga kalaban patungo sa kanila ngunit hindi sila matamaan. Tapos ginamit ni Chopper ang launcher kaya sumabog ang mga nasa itaas. Meron pang malalaking cannon sa harapan kaya ginawa nila ang lahat para makailag. Tapos tuluyan nilang winasak ang mga ito. Tumalon-talon si Linlin sa itaas dahil ang kahinaan daw ng tangke ay ang itaas na bahagi nito.
Dahil dito ay naghandang umatake si Big Mom, tapos naisipan ni Chopper na tumigil at magtiwala na lang sa armor ng tangke nila. Huminto nga ang dalawa tapos inihagis sa kanila ni Big Mom ang malaking missile na nagpatalsik sa mabigat na tangke. Tapos susuntukin sila nito kaya binaril nila ang Emperor sa mukha. Saka inihagis pa ni Chopper ang isang pampasabog sa bibig nito. Akala ng dalawa ay sila na ang nanalo sa laban. Subalit bumangon si Big Mom na galit, kaya naman tumakbo na lang sila sa halimaw na si Linlin. Nakikita nila naman ang mga pagsabog dahil sa mga ito, kaya sumaludo na lang sila bago sila nagpatuloy sa misyon. Tapos napansin ni Nami na napakainit doon. Dahil pala nakita sila ni Prometheus, patuloy pa rin na nagsasanay ang bida sa paggamit ng Ryo sa mga bata ni Kaido. Si Alti naman ay kinukulit pa rin ang kapatid na si Paige. Tapos nagpanggap itong napapagod na para buhatin siya nito ulit. Pero walang pake si Paige kaya sa pilitan siyang sumakay sa likod nito. Kaya nahulog ang dalawa sa mahabang hagdan kung nasaan si Luffy. At nagkatitigan ng masama sila Alti at ang Straw Hat. Samantala si Kid ay patuloy na tinatalo ang mga bata ni Kaido. Si Lalo naman ay malapit na sa destinasyon. Ipinamalas ni Killer kung gaano siya nakakatakot sa battlefield gamit ang mga sandata nito. Si Kid ay ginamit ang magnet para patalsikin ang mga kalaban. Patuloy ang pagtakbo ng anak ni Kaido dahil ayaw niyang sumama sa mga tauhan ng ama. Kinukulit pa rin ni Alti ang kanyang kapatid. Tapos pinagbintangan pa nito si Luffy na nanakit daw kay Paige. Kaya sinabi ng bida na ginawa niyang ski ang kapatid sa hagdan. Naalala naman ito ni Alti pero ayaw niya pa ring umamin. Kalaunan ay inatake ni Alti si Luffy pero nakailag ito sa bato. Saka tumalon ito at gumamit ng napakalakas na headbutt sa ating bida. At nagtagisan sila ng lakas hanggang sa nagiba ang sahig at nagtalsikan ng mga kalaban. At nang mapansin nila ang kakaibang aura ni Luffy ay nagtransform sila ng mga dinosaur. Saka bumangon ang bida na galit, nagsimulang maglaban sila Straw Hat, Luffy at Alti ng Toby Rappo. Si Paige ay umatake na rin sa bida. Ngunit ang pinapansin lang ni Luffy ay ang ate niya na muntik pang makalmot ang bida. Umatake si Luffy pero hindi niya tinuloy kaya na-distract ito. Kaya nahawakan niya ang sungay at nabalibag ang kalaban. Saka tumakas ang bida mula kay Page 1. Tapos pinalobo niya ang kamay at sinuntok ito ng elephant gun. Nagalit si Alti dahil natalo ang kanyang kapatid kaya tuluyan na itong nag-transform at nahuli si Luffy. Saka hinedbat nito ang ating bida. Tapos hinigpitan pa ang hawak sa mga kamay. Kaya naisip ni Luffy na sipain ang mukha nito. Dahil dito ay tutuhugin na daw siya ni Alti ng mga sungay kaya naisip ng bida na mag-gear fort. Subalit bago makaatake si Alti ay dumating si Yamato at iniligtas ang ating bida. Nagtataka si Luffy kung sino ang malaking tao dahil kilala siya nito. Tapos niyakap niya ang Straw Hat saka tumakas sila at sinabing matagal niya nang hinihintay ang bida. Saka nagpakilala na rin ito kay Luffy na siya ay anak ni Kaido.